watching ETVN Philippines. Meron pa bang ibang saint na katulad ng kaso niya na pinaglaban yung chastity? Meron ba may yung sinabi paglaban yung chastity? Kasi may mga santo na pinaglaban yung kanilang yung kanilang pagiging virgin, yung kanilang virginity. So, sino ba yung Saint Andrew na sinasabi niyo po kanina? Kanina, bago pasok kami, nag-shooting. Pag-uusapan namin yung mga iba't ibang klase ng santo. Yun nabanggit ko sa'yo na Saint Andrew ay si Saint Andrew Waters. Wait lang po dito sa Catechist, pinag-chismasin po namin yung mga santo. Hindi po yung kapitbahay namin. Yan dapat ang pinag-chismisan mo. Hindi mo. Ang ganda yung lives of the saints. Si Saint Andrew Waters ay isang pare na nagkasala laban sa kanyang mga pangako. Siya ay nagkaroon ng anak at meron siyang sexual life. Meron siyang, kumbaga, Catholic priest po siya. Catholic priest siya. Hindi niya inoobserbahan yung kanyang vow of chastity. Nung panahon na yon, naglalaban ang mga Katoliko at Protestante doon sa kanyang bansa. At yung mga Protestante, mga Calvinist, hinuli siya. Ang tingin nila sa kanya, easy target. Kasi nga, bilang pare, hindi na niya ginagawa ang kanyang tungkulin na maging malinis, Siya ay, kumbaga, he has been violating his vow of chastity. So inisip nila, easy target to, madali namin masasabihan to na bumaliktad. Against the Catholic Church. Against the Catholic Church at maging Protestante na lang. Pero nung siya'y tinanong na kung ide-deny ba niya ang doktrina ng simbahang Katoliko tungkol sa Eucharistia, na ang Eucharistia ay talagang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang sinabi ni Saint Andrew Waters ay, fornicator, I always was. Heretic, I never was. Wow. Ibig sabihin, kung siya man ay naging marumi sa kanyang buhay, hindi naman niya tinatalikuran ang turo ng simbahan. Amen. At dahil doon, siya ay pinatay, naging martir para sa ating pananampalataya. At para sa ating mga Katoliko, pag ikaw ay namatay ng isang martir, ano man ang naging kasalanan mo, buong buhay mo, lahat yun ay natatanggal ng iyong pagiging martir. Kaya para sa atin, si Saint Andrew Waters ay isang santo. So, namatay, martir sa pananampalatayang Katoliko. Oo. So, hindi magiging santo yung mga martir sa pag-ibig. So, dapat mag-move on na. Di ba? Pasensya na po. Oo, ganyan. Dahil nababanggit natin yung usapan regarding sa chastity. Actually, may mga kasama tayong mas younger sa atin. Opo, yun. Alam ko iba ang language ng mga kabataan sa Gen Z. Siguro tanungin natin, ano yung naging karanasan nila regarding sa hamon ng pagiging malinis or nai-experience ba yung mga ganito? Of course, hindi yun sa pagbabasted. I mean, siguro maganda matanong din natin. Tama, may point ko dun, bro. Tanong natin yung mga younger generation ngayon. Kasi ngayon, kagaya sinabi ni Sister Mai at si Sister Cutie Johanna, easy access na talaga yung ngayon yung kasalanan. One click away na lang. Pero kayo mga estudyante o mga youth, sa paaralan, paano nyo naririnig ba yung mga salitang kapanalan, kalinisan, purity? Hindi naman po masyado. Parang, ang ngayon po kasi, kapag may gusto po sila, pag gusto po nilang pasiyahin yung partner nila or yung crush nila, they just go with it po. Kapag yung partner po nila gustong i-kiss a chick po, ganyan. Parang, papayag na lang po sila kasi ayaw po nilang magalit sa kanila or feel po na negative. Ay, ganoon? Kasi tama yung sinabi sa inyo, kapag yung isang tao, yung kabataang youth ngayon,
makakaroon ng negative, may impact din sa kanya. Tama yun. Tsaka iba na rin kasi yung generation nila ngayon. Mas exposed sila sa mga makasalanan, lalo na yung sa social media nga. Exposed sila sa ganun eh. So dapat. So yung mga ibang youth dyan. Nabubos pa siya. About naman is about sa yan, may mga tropa ko. Na may nanonood sa social media na pornography. Yun. Nang tinutokso nila ako na manood. Then, tumanggi ako na isang beses. Sinabihan nila akong banana. Ayun. Peer pressure. Tapos, ayun. Yun, binuli na nila ako. Then, doon ako lumayo sa akin. Tama yung term eh, parang KJ mo, boring ka, Tama. oo, ganun. Masasabihan ka talaga ng KJ na parang walang pakikisama. Ganun, sa mga Others. kumakain. Parang others. Others. Yun yung alam ko yung wordings madalas eh. Others. Para ka naman others. Si sister? Para sa akin din po, same lang po din sa kanila. Like parang may nape-peer pressure din po. Kasi may mga tao po talaga na pinipilit po nila yung partner nila o kaya friend nila na manood ng ganito o kaya gumawa ng masama. So parang, para sa akin, Sige. Yun yung common na. opo, yun. So ilan taong ka na sis? 13 po. So malapit kay Saint Maria Goretti. Wow, magiging Saint! Halos magka-issue lang sila. Sabi kasi, Idagdag ko lang kasi dahil etong mga kasama natin, mga younger na, alam ko hindi lang to sa paaralan eh. Alam ko ito ay nangyayari din mismo sa simbahan, community, or workplace. At alam ko dito may mga kasama tayo na we can share something about it. Ano yung challenge or ano yung nangyayari? sige sis Mai, sa inyo pong organization na SFC. As sa SFC, I don't have parang any experience naman. Kasi parang yung SFC na ngayon is Sisters for Christ. Yes. The sisters na kami dun. So parang more on sisterly conversations yung household. Pero sa workplace, dun ako like maraming masashare. So as a corporate slave currently. So Such a term. Such a term. Pero yeah, sa workplace, it's very difficult, especially if you have a past. Like for me, I had like a messy past. So parang I'm not always chaste. Like I was converted by the grace of the Lord, pero I wasn't always practicing chastity and purity. Wow. Paano pa kasi sis? Grabe. Parang, So, of course, my friends sa work, they know my past. Kasi they were with me during those days. Parang alam nila yung mga practices ko, ganyan. And alam nila yung pagkukulang ko. So, ngayon sa workplace, very normalized na yung conversations na not safe for work. Alam mo yun, like, Yes. it's termed as not safe for work, pero normalized siya sa workplaces. Very ironic na gano'n. Pero, the conversations daily, like, walang palya, laging napupunta sa green jokes. green jokes na. Double meaning And then, natin eh. yeah. Meaning. Before ako na-expose sa bad things, very innocent yung mind ko na hindi ko magets yung mga jokes. And then when I was exposed, parang tingin pa lang, alam ko na yung ibig nilang sabihin na, and now, parang ang prayer ko, Lord, like, make me innocent again. Parang, ang hirap kasing burahin ng mga parang na-experience mo na negative and dirty things. Parang ang hirap niya tanggalin. Pero by the grace of the Lord, parang unti-unti ko siyang nalilimutan, wala, na parang yung innocence bumabalik. Yes. Naakala ko parang imposible naman yun. Parang possible pa. And now, pag nag-green joke sila, tapos hindi ko magets, like, paki-explain. Parang gusto ko, syempre ayoko din naman parang OP ako out of place. Ano yun? Ibig sabihin, can you explain? Tapos tatawa na sila, hindi ko magets. Sasabihin nila, may wag kami, kilala ka namin. Yung ganon, like, parang hindi allowed mo yung change. Nakaka-relate kami. So, Sa workplace, gano'n. ganun. Wag kami, alam namin, kilala ka namin. Wag kami. Parang gano'n, parang ang hirap. Hindi ba pwedeng magbago? Hindi ba pwedeng magkaroon ng conversion of heart and spirit? Parang ang hirap niya explain. So parang nangyayari, I just eat lunch alone para walang cheese. Gossip as well, parang gustong-gusto nila yung gossip. Pag-usapan yung ibang ka-work. And yung spirit ko hindi na at peace sa ganon practice. So I just rather eat lunch alone. Pero if may sasama naman sa akin, go, we can share the table. Pero
hindi na ako nagyaya na, ay, lunch tayo. Kasi yung office namin, like, free. Like, you can have break anytime, you can have lunch anytime. So, parang, I'll just have my lunch pag hindi na sila nagla-lunch. Parang gano'n. So tama yun. So, well, in my personal perception lang, no? Regarding sa mga ka-workmate, so, titignan din natin, or schoolmate, titignan din natin kung they are nararapat na tawaging friends. Kasi ang tunay na kaibigan, pagsasabihan ka, ang tunay na kaibigan, hindi kayo kukonsente sa mga maling pagkakamali mo. Kaya be part of these catechutes, magiging banal ka, di ba? Sila maging part dito eh. May entry ako. So si Tita from, ano po? Diocese of Pasig. So, isa po siyang katekista. Katekista. So, sa loob po ng simbahan, may chismis po bang nangyayari? Kasi sa school ako nagtuturo, so ako ay sa grade 4. So, yun, isa doon na yung 10 utos, so andun yung kalinisan. Sa mga bata naman andun yung edad, andun na yung crush nila. Pero kailangan ipaintindi mo na normal ang magkaroon ng crush, pero pagdating sa sinasabing love, hindi pa rin yung time. So, ang love namin sinasabi, mayroong tamang panahon para magmahal. Yes, parang si Alden lang, siya kasi maid. Yes, at saka lagi namin in-encourage sila na magsimba para hindi sila maligaw ng landas. Dahil nga sa kabataan ngayon, iba na pag hindi natin tinutulungan at hindi minumol sa ating pananampalatayang Kristiyano. At number 1 po yung nagmumula sa tahanan mismo. Malaki talaga yung pagkambaka. Ang mga magulang when it comes sa values formation ng mga bata. Dahil ang mga magulang ay sila po yung unang katikista. Yes. Tama. So, the family that plays together stays together. Nabanggit din yan. Curious lang ako, may gusto lang akong itanong din. Ano ba ang difference ng, ano yung pagtunay na pagkakahulugan bro, ng chastity? Sa panahon ngayon, parang kahit saan ka tumingin, nandiyan ano yung kasalanan ba agad yun? O paano natin to gagawin at paano natin to parang yung atake natin, paano natin siya i-handle, yung mga ganun ba? Siguro bago ko sagutin yan, gusto ko munang marinig mula sa inyo, yung pag narinig ba yung chastity, ano ba yung mga idea na pumapasok sa inyo? Ano ba yung idea na pumapasok sa inyo? Yung mga hindi nagsasalita na. Yan. Bigyan po natin ang pagkakataon marinig yung kanilang Kasi may damdamin. mga grupo na hindi na rin nababanggit yung word na chastity. Hindi nga mahanap sa diksyonaryo eh. Hindi, magandang tanong yan. Sige. Si brother. So, yeah. Kapag naririnig kasi natin, common, chastity, pumapasok kasi sa kaisipan natin is pagpipigil or pananatiling virgin or pananatiling virgin sa common term natin. Yun talaga yung pinaka-meaning ng chastity. However, there's some cases na hindi lang tungkol sa sexualidad ang chastity. Meron din tayong tinatawag na chastity pagdating sa pagpipigil ng ating utak or pag-iwas sa malalaswang bagay. Parang ang hirap naman yung magpigil ka, no? Lalo na sa mga lalaki na na-expose na sa pornography. Alam ko recent lang yata to. Correct me if I am wrong, Brother Cute and Brother Kaloy. You're right. Merong survey. Hindi ako cute. Correct me if I am wrong, may lumabas na survey na nangunguna ang bansang Pilipinas sa pagbubukas, pag-open, or pagbibisita ng Pornhub. Oo, lumabas yan. Excuse me. Christian country. Catholic country tayo, and yet, ang daming gumagawa pa lang. At ito pa nakakabigla, dun sa survey na yun. Ang madalas na bumibisita sa Pornhub na yun, sorry kababaihan. So parang sinasabi, mas malaswa pala mga babae kaysa sa lalaki. Ganun ba yun? Years lang ako Actually, naano ko rin siya sa isang article na parang yun ngang usual na bumibisita sa yung mga porn site nga, mga babae. So parang ako naman na curious bakit. So, bakit kaya, no? Hindi babae.
Ako, yeah. Tingnan natin. So nakakalungkot lang na ganun yung tayo yung nag-number 1 sa sunod. Kristyanong bansa I tayo. think meron akong theory dun sa bakit mga babae yung madami yung nagliligo. Kasi I think parang yung mga babae, they want to please men. Parang, tapos dun sila siguro like kumukuha ng idea on how they could please parang their part of partners. service. Ganon. Hindi ako makarelate, di ako babae. So nakakalungkot lang. Yes. Nakakalungkot lang. Pero syempre, Father Kaloy, baka sabihin naman na nanonood sa atin na ang banal-banalan naman tong mga taga-Catholics. Yes, cute kayo, pero grabe banal-banalan. Ang pwede lang maging santo yung mga may berhen, yung mga chastity. So ano pong pwede niyo masabi dun, bro? Gusto ko lang banggitin ito, yung mula sa Philippians. So, sa Philippians chapter 4, verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Yung ating practice ng chastity is not simply about not thinking about impure things. It is about being positive. Yung utak mo hindi lang sa umiiwas ka sa mga kahalayan o sa pornografiya, kundi yung utak mo pinupuno mo ng mga bagay na patungkol sa kabanalan, mga bagay na tutulong sa iyo mabuhay bilang isang Kristiyano. So it's about standing up, filling our minds and our hearts with what is positive. With being godly. Yes. Yun ang practice talaga ng chastity. Now, to answer yung question kanina, ano ba talaga ang chastity? Ang chastity ay napapailalim sa tinatawag natin na temperance. Okay. At talagang virtue is temperance. Okay. Temperance is simply self-control. So it covers all forms of self-control. Yung self-control ay hindi lang naman tungkol sa sex. Nandun yung self-control sa pagkain. Minsan dapat paalala ko sa sarili ko. Tinamaan ako. Nandun yung ating self-control for pleasure, kasi hindi lang naman sexual pleasure. May iba't iba, all kinds of pleasure. Yung ating kagustuhan ng mga yung entertainment, kailangan under control din yan. So, temperance is about self-control. Yeah, self-control. Chastity is the application of temperance to our sexuality. So, ibig sabihin ng chastity, yung sexuality mo is under control. Kaya hindi lang siya about virginity. Okay? Kasi kahit naman na wala na yung virginity mo, sabihin natin, long ago, sabihin natin, nagkasala ka, nadulas ka, at binigay mo yung binigay mo yung virginity mo sa someone else, kahit na hindi ka pa kasal, pwede kang magsisi. Pwede ka pa rin magsisi, pwede mong talikuran ng kasalanan, huwag nang isipin ng kasalanan, at yung pagsasabuhay mo ng kadalisayan, ng kalinisan, kahit na nagkasala ka na, yun ay chastity rin. Ang chastity ay para sa lahat. I would like to remind everyone also, yung chastity, para din sa mga married couples yan. Okay? Para din sa mga married couples. Hindi porke kasal ka na, pwede ka na maging unchaste. Kasi siguro isipin nyo, ano ba ang dapat iwasan ng ano ba ang dapat iwasan ng mga may asawa? Well, obviously, una sa lahat, dapat sa mga may asawa ay hindi makiapit sa hindi nila asawa. Diba? Siyempre, dapat, it is your sexual relations should only be with your partner, with your spouse. Diba? Pero in addition to that, kahit yung spouse mo, alam nyo, dapat, hindi mo rin tinitingnan yung spouse mo bilang isang sex object. Kasi minsan na nangyayari, kasal na kayo, ginagawa niya nga. Pero yung parang ang turing mo sa asawa mo, parang porn star. May mga ganun kaso. Kung ano-ano mga pinagagawa sa kanilang asawa, kung ano-anong kabastusan ang ginagawa sa asawa, mali rin yun. Hindi porke may asawa ka, pwede niyong gawin lahat.
no? Merong, syempre ito yan, mahabang usapan to, siguro iba pang episode siguro. Pero ang simbahan nagtuturo na dapat pag may asawa kayo, yung inyong sexual life ay meron pa rin sense of moderation. May sense of restraint at dapat procreative palagi. Ibig sabihin, when you consummate the act, dapat it's kumbaga, when you for the purpose of having children. Or at least open to having children yung act ninyo. Okay. Now, in addition, one last thing din about chastity. Chastity is not just about the body. Chastity is also of the mind. Kahit na hindi mo ginagawa yung mga dapat hindi gawin using your body, kung ang iyong pag-iisip naman ay puno ng kahalayan, so ikaw'y nanonood ng pornography, ikaw'y nagpapantasya tungkol sa iyong crush, o sa iyong girlfriend, o sa iyong kung sino man, o tungkol sa isang artista na nakita mo, nagkaroon ka ng lustful thoughts. That is also against chastity. Dapat ang chastity, purity of mind, purity of heart, purity of body. Yun ang chastity. So add ko lang yung isa sa mga example ng sa mag-asawa na may chastity, si Saint Joseph. Yes. So diba, si Saint Joseph. So talagang si Jesus lang ang kanyang natatanging anak. So si Smai, may additional ka pa po ba or anything? No, none for that. To clarify lang, si Jesus ay yung si Saint Joseph was the putative father, was a foster father. Yes, foster father. Ako siguro bro, may add lang ako. Siguro ngayon kasi... mahirap kasi talaga ngayon i-practice yung chastity. Kasi sa kinakaharap natin ngayon, sa social media, sa kung saan man tayo mapunta. Pero siguro para sa akin, yung natutunan ko lang talaga ngayon is kailangan talaga natin ng mga kasama din na parehas naiintindihan natin yung struggle natin. For example, kagaya nito, na we are trying our best din naman para ma-practice yung chastity, kailangan natin ng companion para labanan din. So, tamang-tama na napag-usapan natin yung si Saint Maria Gorete. Kasi si July 6, talagang feast day niya yan. So, very fitting din pala. Kasi mag-July na. And then, siguro i-ask din natin yung kanyang intercession na patulungan tayo para ma-practice natin yung chastity. And speaking of intercession, can you lead the prayer na sa ating closing? Through intercession of Saint Maria Gorete, brother. So let's pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brother Lord, Heavenly Father, we thank you for this episode. At marami po kaming natutunan at napaliwanag po sa amin ang chastity, Panginoon. Lord, through the example of Saint Maria Gorete, nawa po ay maging example po namin siya na sa buhay namin ng aming life dito sa earth. And matutunan din namin ang magpatawad sa mga taong nagkasala po sa amin. And through the life of Saint Maria Gorete, ma-remind kami of chastity and forgiveness, Panginoon. Let us offer Hail Mary sa episode po na ito. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Immaculate Heart of Mary, pray for us. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Ngayon, nabitin tayo sa usapin si Cutie Johanna. So, pasalamatan natin yung mga ating bagong mga kasama natin cute din. So maraming salamat po sa pagsama po sa amin. Yes! And please like and share. At para po sa may mga katanungan po, mag-comment lang, down lang po below. Yes. Salamat po. Salamat din kay Father Carlos sa mga gabing insight at kay Jesus Maymay. And salamat po sa Catholic Faith Defenders, Diocese of Cubao, and Diocese of Novaliches. I'm Jen Lindor from the Catholic Faith Defenders, and we are the Icons! You're watching ETVN Philippines.